Totoo nga bang merong korupsyon sa mga habal-habal? Kita ko lang to sa Reddit at kaya ako ginawa ng video kasi nga, na-experience ko na rin to and marami na rin ako nakikitang post about this issue nga. So ano nga ba yung nangyari? Basahin natin. Pansin ko lang tong sistema sa BGC bus station sa pagbaba ng MRT Ayala Station. Nag-book ako sa apps, Color Red. Honestly, hindi pa ako nakakapag-book ng ride-hailing app on a specific location, pero I know kung ano yung tinutukoy nung nag-post na to. By the way, ano yung Color Red na app? Lalamove or Move It? Alam mo din yung pula? Usap yung rider if sa likod or tapat na lang daw niya ako ng Shell isakay kasi tinataboy daw sila sa harap ng Jollibee. Fact na sinabi agad yung ng rider, obviously, matagal na yun nangyayari sa lugar na yun. Medyo naniniwala talaga ako dito kasi nga, may mga nakita na akong videos about dito and sobrang takang-taka ako sa sistema na yan. Apparently, may mga ibang nagmomotor or mga habal-habal nga daw na nangaharang ng mga legit bookings mula sa mga ride-hailing apps like Grab, Angkas, Joyride, Lalamove, or Move It kasi nga, para sa kanila, mapunta yung mga commuters. Siyempre, kapag walang tumatanggap nga ng binubook mo tapos gusto mo nang makauwi, no choice ka na talaga. Mapipilitan kang sumakay doon sa mga motor na nangungontrata nga. Basically, binabakuran nga nila yung isang lugar para mawalan nga ng option na mapilitan nga yung mga tao na sa kanila sumakay. Ang ginagawa nila parang, teritoryo namin to eh. On which, hindi naman legal yon. Etong mga marshal on duty, pilit nilang tinataboy nga kapag may mga approaching motorcycle ride-hailing apps rider. Pero ang hirap basahin ng waiver ng pagsusulat. Yun pa yung problema dito eh. Kasi yung mismong mga taong dapat nagbabantay nga doon sa lugar na yon, meron na silang usapan doon sa mga kupal na riders nga. Pero may percentage na sila ganon na hindi pa kayo nahihiya. And alam mo yun, nakakalungkot kasi hindi na yan bago eh. At ka sa mga jeep kahit bawal magsakay, pinapayagan ng ilang mga enforcers kasi nga, inaabutan sila eh. Pansinin niyo yung ilang mga jeepney drivers, meron silang inaabot doon sa mga enforcers kasi basically, ito, pinayagan mo ako magsakay ito, bayad ko. Diba? Bulok talaga yung sistema dito eh. Hindi ko sinasabi na ganyan si Kuya Guard doon sa may picture kasi who knows? Sana maimbestigahan and maglagay nga ng mga assets para ma-check if totoo nga bang nangyayari talaga to. Pero itong mga nasa picture na tila ba bumubuo na sila ng toda nila dyan, okay lang. Ang kwento ng legit rider na nabook ko sa Red Apps, sistema talaga dyan yan. Ayun na nga, para masiguradong may maisasakay nga sila, gumagawa nga sila ng toda doon nga sa may gilid, tapos hinaharang nila yung mga legit bookings mula nga doon sa app. Pinagtataka ko dito, bakit hindi na lang sila lumaban ng patas? Parehas lang naman silang may motor, parehas may helmet, parehas naka-dry fit na long sleeve, tapos parehas naka-crocs. Bakit hindi na lang sila sumali doon sa mismong app, tapos doon sila mag-intay ng masasakay? Theory ko dito, iba kasi talaga yung presyohan kapag doon sa mismong app eh, lalo na kapag motor na mas mababa nga and siguro mas kumikita lang talaga sila kapag nangongontrata sila ng mga pasahero kaysa idaan pa nga sa mismong app. Kasi for sure kapag sa app, mga nasa 60 to 100 lang, pero itong mga kupal na riders na nangaharang nga, papatungan nila ng 150 to 200, take it or leave it ho. Diba mga kupal? Team modus yan sa ilang taxi kasi nga mababa lang kapag binetro mo, lalo na kung malapit nga lang yung pupuntahan mo. Kaya ang technique nila, ikokontrata ka nila ng mas mahal nga kasi nga ita-take advantage nga nila yung pangangailangan mo na gusto mo na makasakay or makaalis nga, on which illegal yan eh. Hindi ka makakapwesto dyan or forma kahit magsakay or baba ka lang dyan in less than a minute. Kung totoo yan, mas nakakagalit yan kasi binuo yung lugar na yan bilang sakayan and babaan. Dahil nga sa mga kupal na riders na ayaw nga lumaban ng patas, ayun, mas nahihirapan nga yung mga commuters. Nakakainis din naman talaga yung mga enforcers na kinukonsinti nga to na I know na mababa nga yung mga sahod or mga kinikita nga ngayon, pero alam mo yun, paano ka nakakatulog na nanlalamang ka ng ibang tao? Hindi ka ba nahihiya? Nga may apps na ngayon eh, para gumaan yung buhay ng mga commuters. Imbes na mas dumali nga yung pagbabook nila and mas maging malinaw nga yung pagbabayad, mas nahihirapan nga yung mga commuters dahil nga doon sa mga tangang riders. Ayan yung mga mangmang eh. Pin mo may napanood ako na kapag book na at sasakay na yung pasahero tapos bigla ang pipigilan or haharangin nitong mga kupal na riders. Kaya siya nawalan daw sila ng pasahero na dapat akin yan eh. Buang pala kayo eh. Hindi naman kayo nawalan ng pasahero kasi in the first place, galing yung booking na yan sa isang app kung saan nag-book yung mismong commuter na yon. Fact na waiting shed yan na tamang loading and unloading bay ng computer, yung mga habal rider pala na yan which is illegal, naglalagay pala sila sa mga enforcer or marshal ng padulas dyan, di umano para makapagtoda or sakay ng habal passenger.
Maisipin mo, tama naman ang babaan or sakayan yan, pero hindi ka nga makababa or makasakay kasi nga, inaangke ng mga kupal na riders yung pwesto na yun. Nakakagalit talaga dyan yung mga marshal or enforcers nga doon sa lugar na yun eh. Imbes na gawin nyo yung trabaho nyo, tinutulungan nyo yung mga kupal na riders, tapos tumatanggap pa nga kayo ng mga abot. O diba, sana nga mawalan ng trabaho yung mga kupal na yan eh, or sana nga makulong din eh. Ang nangyayari, sa gabi or hapon kung mapapansin nyo, may nagka-facilitate dyan tigalista ng bawal habal na bumabiyahe or member nila kuno, tsaka sila mag-remit pag nakabalik na galing BGC. Actually, itong part na to, hindi ko masyadong mag-get, so comment nyo na lang kung ano yung tinutukoy niya dito. Kaya ang nagiging domino effect, wala tayong mabook at napipilitan silang patulan. Hindi natin dapat hayaan konsintihin itong ganitong klase ng micro-corruption. Agree? And ganun yung nangyayari given na hinaharang nga nila yung mga legit na riders na may maayos na booking nga online, kaya naman yung mga gusto nang makauwi, wala silang mabook kasi nga gusto ng mga kupal na riders na nanlalamang nga ng mga tao na sa kanila na nga lang sumakay. Hindi ko magets bakit hindi na lang sila sumali sa mga ride-hailing apps para makakuha nga ng mga pasahero, kaysa alam mo yon, nanlalamang ka ng ibang tao. Tingin ko talaga, usapang pamasahe yan eh. Obviously, mas mahal talaga kapag nangongontrata ka kaysa doon sa mismong bayad na binibigay nga ng mismong app. Hindi din talaga ako sa nag-post na to na dapat hindi talaga kinukonsinti yung mga ganito eh. Kasi kung magpapatuloy ito, tayo rin mga commuters yung mahihirapan eh. Mga enforcers nga sa kalsada, parang 6 or 7 out of 10, tumatanggap ng abot eh. Nakalungkot pero wala eh. So sana maayos at masolusyonan nga to. Kasi isipin mo yon, pinapakain mo sa pamilya mo, galing sa panlalamang, hindi ba kayo karmahin yan? Harap na nga tayo sa araw-araw na commute, isa pa yung BGC bus na yan, kukunti na lang fleet nila, pinaparenta pa nila privately, mga buses nila sa mga private company, tapos makikita mo, aalis ang laman, halos 10 lang, samantalang ang pila, hindi maubos-ubos. Puyat na, kulang pa sa tulog, mga tao, tapos dusa pa sa pila sa bulol na sistemang transport management nila. Sa commuter, yes, sobrang nakakagalit yan. Ang hirap na nga sumakay, tapos pinapahirapan para mga pulpul na riders kasi nga, ayaw nilang lumaban ng patas eh. Sinabi naman niya doon sa mga bus, honestly wala akong alam dyan, so hindi na lang ako mag-comment, pero sana maayos din. Ano yung mga ganitong riders mawalan ng lisensya, ma-impound yung mga motor nila, sirain yung mga motor nila, tapos makulong sila. Okay lang naman umisip ng strategy para kumita ng pera eh. Pero wag naman yung nanlalamang ka ng ibang tao, kung baka diba, lumaban ka lang talaga ng patas. Mahirap bang gawin yon? Sure mga commuters din tumakupal na to, so I don't get kung bakit nila to nagagawa sa mga parehas nilang mga taong naghihirap nga din sa buhay. So yun lang. Sana maayos na tong problema na to. Lang. Thank you.